Guys, mayroon akong ikwento sa inyo mga kababayan ko. Ito po yung taxi, ayan po siya, ayan po yung number ng taxi. Oh, ano nga yung plate number na yan? Bilda? Anong tingnan mo nga kung anong plate number. Tingnan mo nga please, paki-ano na nga yung plate number. Pakilingon nga ma'am. Hindi po. Sige, sa likod makita mo yan eh. Sige, anong number? Picturean mo nga, sige nga. Nakita mo? Body number? Hindi, body number Bilda. Ano ba ito? Malabo kasi. 29251. Hindi mo ano. Salbahe yan. Magkano singil sa'yo? 3,000 po. 3,000? Anak ng kabayo. Nagtanong ako sa guard bago sumakay sa kanya, sabi ng guard 300 lang po. Pero tingnan mo ha. dagdagan mo na lang po kayo. O diba? Sa 300 nagiging 3,000. Salbahe. Walang pagbabago. Yun naman yung mayaman. Ganun din ang trabaho, taxi driver. Ako naman ma'am, ito ha, ang kwento ko sa iyo ha. Ang trabahong taxi driver, nakakaraos lang din talaga sa pamilya, nakapagpapaaral, pagkain, lahat. O pwede naman eh, basta gawin mo lang ang tama para sa kapwa. Pero kung sisingilin ka ng sobra-sobra, hindi naman ganun kalayo. Tama naman yun sa 300, sabihin pa natin, dagdag ka ng 50. Kasi akala niya hindi ko talaga alam dito. Opo. Dagdag ka ng pabor sa kanya ng 50, di pasalamat na siya. Galit pa siya kasi nga hindi ko na pala kaya matapos kumakay. O kita mo oh. Sabi niya babak na lang siya kasi Ano yung foreigner? Saan ka ba galing ma'am? Bakulo. Oh, di. Amo na hindi ba Ilonggo ba siya, Bisaya? Ilonggo din siya? Yan naglulukuhan Hindi ko alam. Parang Ako hindi naman ako talaga pure na Ilonggo ma'am na. Pero kabalo lang ako maghambal sang kunti lang, nakaka-inchete. Sabi ko kuya, hindi ko kaya. Sabi ko bakit may mga rate kayo eh. Ayan guys, mga kabayan ko, umagang kay ganda sa atin dito sa Pilipinas. Di natin sure kung anong oras dyan sa ibang bahagi ng ating mundo, no? Mga kababayan natin, mga OFW, kumusta po kayo dyan? Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo lahat dyan mga kababayan ko. May pasahero ako dito na nanggalahitis sa galit. Siyempre bumaba siya sa taxing sinakyan niya, yung Bilda. Ano ba ito? 251 ang plate number. Hindi maaninag kabayan kasi nakatalikod ako eh. Hindi ko rin alam kung ang topic pala kung bakit lumipat dito si ma'am sa akin taxi ngayon. Dahil kinontrata pala siya ng 3,000. So nagtanong siya doon sa gwardiya na sinakyan niya doon sa airport. Umabot lang ang bill na yan ng dapat 300 o kaya kahit papano magdagdag man si ma'am na kahit pa 50. Gawin pa niyang 400 pagpalagay natin. 500 okay lang sa akin. Oh, kita niyo mga kababayan ko, magbigay pa nga siya ng 500. Huwag naman yung 3,000, pambihira naman buhay. Kahit foreigner hindi dapat ganunin kasi nakakatulong niya sa ekonomiya ng ating bayan. Kung ano yung kakayahan at may patak naman ng metro o kaya kung transaksyon naman pag-uusapan dahil hindi naman maiwasan minsan may mga pasaherong ayaw na mag-metro, sasabihin sa iyo na driver ayaw kong mag-metro, gusto kong ganito, ganon. Kaya sa akin meter daw, meter tayo. Oh, yan mga kababayan ko, yung mga panluloko, hindi yan nagiging gawain ni PD Vlogs yung ganon mga kababayan ko. Kung ang pasahero ayaw talaga mag-metro, kahit sabihin natin na pilitin mo, ma'am may metro naman, hindi. Kasi kung minsan mga patak ng metro, mabibilis eh. Parang yung mga ibang mga patak ng metro mga kababayan na kinukulikot nila na yan na may bawal talaga sa LTO at LTFRB. Nagserbisyo tayo sa tama at ang sinasabi natin mga kabayan, na kung kukunin mo ang blessing, biyaya sa tao, sampalin ka niya dahil nangangailangan din siya at nagdadasal siya ng mga tinatawag natin ng mga blessing, biyaya. Kunin natin sa Panginoon, diretso na tayo doon tayo magdasal para ang pagbibigay ng biyaya hindi naman dahilan sa pera mga kababayan ko eh. Yung malusog tayong gumising sa umaga, pamilya natin, wala sakit, lahat ng nariya sa loob ng ating tahanan, nakakain, nakatulog ng matiwasay, may peace of mind tayo, wala tayong kalaban, wala tayong sinasaktan, o kaya ang mangyayari doon mga kababayan, kung magiging healthy lang tayo, blessing na malaki na yan sa ating mahal na Panginoong Amang nasa langit na naglikha ng ating langit at lupa mga kababayan ko. So eto ngayon, paparating ko sa inyo, hindi ko lang masyado ipaaninag sa inyo ang mukha ni ma'am dahil
para naman sa kanyang private identity na hindi kahit siguro sa pangalan niya, baka hindi ko nalang tanungin mga kababayan ko. So interviewin pa natin kung ano pang maidadagdag ni ma'am dito sa atin mga pag-uusap. Ma'am, sige please ma'am, i-share mo sa akin kung ano ang maidadagdag mo dito sa mga ano ko sa iyo. Sige ma'am. Tapos biglang sinabihan niya ako na third nga. Tapos pag binigyan niya ako ng rate daw ng Rate? May rate? Tapos yung pinakamura lang doon is 900. Tapos parang pasay lang din natin ang car. Oh, pasay lang 900? Ang pera naman 70 pesos lang yan. Tapos magiging 900 yan mga kabayan. Yung third yun, sabi niya. Opo. Third, airport rate niya tayo eh, sabi niya. Oho. Sabi ko, sige kuya, pwede lipat na lang ako kasi Pero hindi mo na binayaran yon, hindi na mo na binayaran. O kasi dapat lang. kakasakay ko lang doon, galing ako sa hotel doon sa, Oho. doon lang sa malapit doon, sa pinabaan niya. Opo. Kita mo mga kababayan ko, kapira-kapiraso lang talaga. Naku po, Lord Jesus Christ. Napaka walang kwenta talaga. Ito naman mga kababayan ko, mabuti na lang mayroong tayong maliit na YouTube channel para magkakaroon tayo ng mga pagbabago sa ating lipunan mga kabayan ko. Tulungan natin ang ating mga mamamayan. Yes, inuulit natin kung ang blessing biyaya kunin natin sa mahal na Panginoon diretso, hindi sa kapwa nating tao dahil nangangailangan din niya ng mga blessing galing sa Diyos. So nagdadasal din niya na mabibigyan ng biyaya at grasya. So wag natin kunin sa tao mga kababayan ko. Mandaya tayo, yun ang tinatawag na kukunin natin sa tao. Mandaya, mandarambong, yan. So hindi natin maging neutral tayo mga kababayan ko, maging neutral tayo ha. Sa politika naman ganun din yun. Kung kukunin mo sa mga pangungulakot, mga kabayan, hindi ang galing sa Diyos. Yung issue ngayon ni Sara Duterte, ito ha, i-share natin yun sa mga kababayan natin, mga netizen. Ang issue ngayon ni Sara Duterte, hindi galing yan sa Diyos, galing yan sa demonyo, galing yan sa kaba ng bayan. Kasi binubulsan niya na marami naman na mga nagugutom mga mamamayan, na imbis pa ipagpapagawa ng kalsada, tulay, school, hospital, libreng gamot, libreng mga pangangailangan sa ating bayang Pilipinas, mga Pilipino natin nagugutom, ibubulsa lang ng isang tao. So yan mga kababayan ko, ganun din itong trabahong taxi driver. Kami mga taxi driver, magiging mabait ka lang sa kapwa, bibigyan ka naman talaga ng dagdag. At hindi mo naman inaasahan yan, unexpected, kung bigyan ka o hindi, salamat. Hindi yung pangungunahan mo yung kapwa mo, dahil hindi naman yan, kung mayaman yan mga kababayan ko, ito lang masishare ko sa inyo, hindi yan magtataksi. May sarili yung driver at may sariling kotse. So bakit kailangan natin pangungunahan ng tao kagaya dito sa mga ginagawa ng isang driver kaninang bilda? Umabot na 3,000 samantala dapat 300 lang. Mga kababayan ko, sus Mario Joseph. At ipaparating ko sa inyo mga kababayan ko, mega love shoutout sa atin lahat ng mga kababayan, OFW natin, mga bayaning buhay around the world, TikToker members at Millennials Group, kumusta po kayo? Pero bago ko tapusin ang aking pagbablog, don't forget to subscribe yung channel PD Vlogs. Mga kababayan ko, maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Siguro mahaba ng aking mga pag-upload ng video. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe. Kung hindi labag sa kalooban nyo, subscribe nyo ako. Kung labag naman ito mga kabayan ko, like and share para mawala yung restriction ni PD Vlogs. At magkakaroon tayo ng maraming views mga kababayan ko, kasi napipelter at nagkakaroon tayo ng shadow ban. So ang maitutulong nyo lamang kabayan ay ang pag-share at like mga kababayan ko. Kung hindi labag sa kalooban nyo, i-follow nyo ako. Maraming salamat. Last time nagbalik tayo ng tablet sa pasahero nating nalalaglag ang kanyang iPad. So ito mga kababayan ko, mahaba na siguro. Maraming salamat. Bye bye. Lord Jesus Christ, I love you.